Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, tuloy tayo sa pagre-review at panonood ng Right of Way event, battles. At itong re-reviewin natin ay on paper, knowing them both, I think pare sila ng estilo. Ilaya versus Blazer. 'Di ba? Kung napapanood nyo si Ilaya sa mga previous battles niya, actually parang 6 years, sabi niya 6 years after, 'di ba? Or 6 years ago yung last na battle niya. Tapos si Blazer naman netong nakaraan lang meron, 'di ba? So based sa pre-battle interviews, syempre si Blazer sabi niya wala daw siyang clue kung paano niya susulatan ang isang Ilaya kasi di niya alam kung anong Ilaya yung lalabas, kung yung dati pa rin or yung bago. And kay Ilaya naman, ako personally, ganun din yung nagiging preference ko. Ano ba yung magpapakitang Ilaya? Yung dati ba? Yung lyrical, technical, or bagong Ilaya? So yun yung question doon. So ayun, knowing pero mag-base ako kung paano ko sila napanood before, knowing Ilaya, technical, lyrical, yun yung magiging niya. Yun yung way of writing niya. Si Blazer naman, technical at pangapunto. Syempre, andun yung mga multis. So, modern Modern si Blazer. Si Ilaya naman, tingnan natin kung paano siya mag-a-adapt. So, yun, tingnan natin. Exciting yung battle na to kasi more on technicals ang maririnig natin for sure. Knowing them. Okay? So, Ilaya versus Blazer. Game. Si Ilaya, pinili yung mauna. Non-tournament Game, battle naman game. to. Pakinggan natin. Unang banat, right of way. Ilaya. Good evening. Ako, si Ilaya. Ang battle MC na inaabangan kahit di naman nawala. Ako, si Ilaya. Ang battle MC na inaabangan ng mga battle MC upang dito muling tumula. Ako si Ilaya, revolusyonaryong manunula. 5 laban, gapi sa 3, wagi sa 2. Walang kampyonato na korona. Huling laban, nakalipas na 6 na taon pa. Itong kalaban ko si Blazer. May kontrobersyal na korona sa liga ng tropa. Sa laban, hasang-hasa. Okay, ang ganda nung setup niya. Pinakilala niya yung sarili niya. 'Di ba? Ang gustuhan ko lang yung 4 bar set na 'yon. Parang ang naging thought process natin, ang ginawa ni Ilaya, ang dating is more on selfie bars, 'di ba? Which is nangyari naman, pero yung pinaka punchline hindi siya selfie bar, kundi punchline for Blazer. So binali niya. So nagustuhan ko 'yun kung paano niya ginawa, kung paano niya sinulat 'yon, na yung setup niya para sa kanya. Tapos biglang sa pinaka-4 nasa kalaban na, which is hindi naging magaspang yung transition, smooth pa rin. Ang galing. Lipas na 6 na taon. 2, walang kampyonato. 5 laban, gapi sa 3, wagi sa 2. Walang kampyonato na korona.
Huling laban, nakalipas na 6 na taon pa. Itong kalaban ko si Blaser. May kontrobersyal na korona sa Liga ng Tropa. Sa laban hasang-hasa, babad sa digmaan, laging handa. Nasa kalagitnaan pa nga yan ng pedestal torna. Sabay tumapat sa padogi-dogi na Ilaya. Ano gusto mong patunayan? Ikaw na nariyan, hiningi aking pangalan, nais mong subukin ang tibay ng tapayan, di mo ko malalamatang kahit na masuhin ang sagaran, di nga ako nauga ng habagat at amihan, tanaw ko ang peligro sa aking balintatawan, magtitinikling ka sa mga bala at kawayan, at ang natitirang labi, itatapon sa sabsaban, ikaw ang kakainin ng handa ko sa handaan, at lahat kayo na parito ay aking panauhin sa panalubong niyang hapunan. Thank you. Dahil ang matalo mo ako, siguradong gantimpala. Ang matalo ka, wala lang. Wala akong mapapala. Kaya mas pinili ko na lamang na magpala upang doon ibaon ka. Dahil Blaser, hindi ka nagmarka. Wala kang pagkakakilanlan parang letra sa kupas na pahina. At yung sobrang dami mo na laban sa 5 ko lang na laban ay walang kalaban-laban. 5 pa lang yan. Yung ika-6 na laban, ngayon pa lang siguradong on the books, di na malilimutan. Kaso nung nilabas yung poster, tapos tinatanong ako kung sino yung kalaban. Tinatanong ako kung sino yung kalaban. Yung joke! Laging di ko matandaan! And I don't see this as an equal rivalry. Tingin ko rito, audition ng aspiring MC na uhaw sa validity. Quality versus quantity. Legacy versus kupal-kupal ni Looney. Kaya tabi! Mr. Champion Nobody, don't you dare block my space. 2010 Resident MC, flipped up minefield days, at muling nagbabalik to fucking slay. Dahil hati, sa kanya titulo mo, pag ako humingi kay Enigma ng right of way. Now kneel down and pray. Nice! Whew. Okay. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na ano yung magiging estilo, ano yung magiging way of writing ni Ilaya. And for me, I think isang magandang performance yon sa pagbabalik ni Ilaya. Malinis, smooth, walang dead air for me. For me, walang dead air. Lahat ng mga bars niya on point. Diba? Unlike before sa mga na-review ko kay Ilaya, more on general approach siya. Hindi siya direct. Kasi itong round 1 ni Ilaya, directly kay Blaser eh. 'Di ba? Directly Blaser lang atake niya. Yung mga past performance kasi ni Ilaya, medyo, to be honest medyo dead air for me kasi sobrang broad. Kumbaga, hindi mo alam kung may linya ba, may bara ba na para sa kalaban niya. Kasi in general na kumbaga pwede niyang sabihin kahit hindi, sabi natin si Blaser, pwede niyang sabihin, pwede niyang i-perform kahit hindi si Blaser yung kalaban. Ganon yung atake ni Ilaya before. Pero ngayon, I was surprised na ganon yung naging atake ni Ilaya. Sabi ko nga, nag-umpisa siya sa selfie bar, pero yung pinaka punchline hindi para sa kanya. Hindi isang selfie bar. Ang pinaka punchline, 'di ba? Sa kalaban agad. Tapos ayun na, nagtuloy-tuloy na yung scenario, 'di ba? Yung punto, yung punchline na kay Blaser. So, ayun, na-enjoy ko 'yon, nagustuhan ko 'yon. Andun pa rin yung technicalities, andun pa rin yung lyricism. Pero ang pinaka nagustuhan ko dito yung punto. Pumupunto na si Ilaya dito at mabibigat na yung mga pinupunto niya. Hindi ko lang alam kung bakit naging kumbaga natulugan, pero in my own preference, in my own opinion, isang maalinis at maganda at mabigat na mga linya yon para kay for Blaser, 'di ba? Kasi pumupunto directly, tsaka alam mong may katotohanan kasi I mean may katotohanan yung angulo. 'Di ba? Kasi alam naman natin na nag-champion si Blaser dun sa Insane, iliga ng tropa, which is ayun nga yung pinupunto ni Ilaya. Tapos controversial kasi nga
Marami nagsasabi na talo dapat si Blazer doon, ang champion dapat doon si Dave, 'di ba? So alam mo yung angle na ginamit niya sobrang epektibo. Kaya kung paano niya ginawan ng mga branches 'yon, effective. So shoutout kay Ilaya, nagustuhan ko yung round 1. So bawi Blazer. Handa. Round 1 game. Break. Ang tagal niyang pahinga. Ngayon nagbabalik bang voluntaryo? Pinapanood ko na tong supot, simula pa lang nung supot pa ako. Ngayong ganap, pagkahalimaw sa kada apak sa kwadrado, bawat binubuga, likas, doon lang ata tunog tao. Napanood niyo ba si Tito? Yung nakamaskarang Carlito? Habang si Sayad nagbabar, si Ilaya parang nasa disco. Yung resibo nasa video, sayaw na pang-apokalipto. Nung mapagod nasa backstage si Plasma, pinapahiran siyang katingko. Gago. Nasa Gets nyo to guys, gets nyo to. Yung isa sa mga battle ni, di ko alam Sayad ba yun or Carlito. Di ko alam, di ko na matandaan kung sino ba yung bumattle doon. Bilang Sayad ba or bilang Carlito. And sa tingin ko naman, ang kalaban ni sino ba kalaban niya doon? Si ano? Hindi si Lipcram. Hindi si Lipcram. Si ano ata? Katana ba? Hindi ko na matandaan eh. Sorry guys, hindi ko na matandaan. Di ko alam kung kalaban ba ni Lip or kalaban ni Katana. Si Katana ba yun? Anyway, I don't even remember. So, basta, yung may umakyat, tapos, ayun nga, sabi ko nga dun sa review ko na yon, parang si Ilaya yon, which is si Ilaya nga. Eto. ilim na kauto. Nung mapagod na sa baki si Tito, ikas doon lang ata tunog tao. Napanood niyo ba si Tito? Yung nakamaskarang Carlito? Habang si Sayad nagbabar, si Ilaya parang nasa disco. Yung resibo nasa video, sayaw na pang-apokalipto. Nung mapagod na sa backstage si Plasma, pinapahiran siyang katingko. Si Good Kid. Nasa lilim na karir mo. Tapos ginawa ka pang anino. Imbis mag-isip ng alter, inapakan ng sariling ego. 6 years ka walang battle, walang init. Anong kakalkalin diyang info kung wala diyang labang masisili parang bulkan na di aktibo? At nagmask pa tong si Ulol. Laba. Step pa lang walang dudang siya. Sayaw na nga lang gagawin eh. Offbeat pa ang putang ina. Di man lamang nahiya. Ikaw yon, wag kang magkaila. Litaw pagiging aktivista, pati paa niya parehas kaliwa. Nung ginawa kang props ni Sayad pagbuo ng sangkap, ikaw na ata ang may sayad dahil moves mo ang wak. Paano mapupusoy si Lucas ginamit na ulo palpak? Huling alas ka doon ni Sayad tapos puro padyak. Kaya dapat dyan, mag-practice muna. Balik mo boss sa langit lupa. Lucas? So si Zenlook ba yung kalaban nun? So Sayad versus Zenlook ba yun? Hindi ko na talaga matandaan. Pero hindi ko matandaan kung sino yung kalaban ni Sayad. Pero alam ko yung ano na yun, yung scenario na yun, yung sinasabi, yung inaangulo ni Blazer. Alas ka doon ni Sayad tapos puro padyak. Kaya dapat dyan, mag-practice muna. Balik mo boss sa langit lupa. Yung uprising panay big dog ba't may nahalong salim pusa? Di na kailangan niya lutuin sapat ng panlaman sikmura. Lalo't gutom ang hinainan, pinapatos yan kahit luma. At panahon na to ng new school. Baka biglang masyak sa culture. Itong datihang luluhod ngayong kaharap ang God sa future. Ito'y souvenir. Sa katutubo pa lang dito siya yung bulbul. Matagal ka nang patay Ilaya kaya dumapo na yung vulture. Habang ikaw, pawala-wala. At di ramdam na parang Marcos. Ako sa underground na market, ginapang sa galawang narcos. Aking init na natili. Mangarap man handa sa gastos. Puno ng drive kaya nag-champion at nangibabaw parang hot sauce. And 1 bars.
Magmumukha to sa aking rookie! Masakit na kabaliktaran na. Walang nananabik at kalakip siya'y nakaligtaan. Bakit pa? Tatawid at papanik ko may papalit naman. Pero i-welcome nyo si Zoro ngayon, kababalik pa lang. Galing. Ano ba na tayo? Ang galing. Ang ganda ng internals ni Blaser doon. Kung titignan nyo, kung hihimayin nyo yung mga bars, yung lines ni Blaser, ang ganda nung rhyming doon sa gitna, tapos iba rin yung rhyming sa dulo. 'Di ba? Ang ganda, ang siksik nung multis niya dito. 'Di ba? Magbubuo siya ng isang linya. Tapos yung gitna nun, akala mo yun na yun, 'di ba? Akala mo yun na yung pinaka dulo ng linya eh. Pero meron pa palang mas dulo. Kaya pag pinakinggan mo yung second line, 'di ba? Makikita mo na magka-rhyme pa rin to, tapos yung dulo magka-rhyme pa rin. Ang ganda no, ang linis, ang smooth noon, Blaz. Bigay ko yung round 1 kay Blaser sa score na 9-8. Shoutout kay Ilaya. Nagkaroon ng improvement si Ilaya kasi yung atake niya dito mas mas direct na sa kalaban, unlike sa mga nare-review ko before na in general yung approach niya. Pangalawa, mas smooth, mas pumupunto si Ilaya compare kay Blaser. Si Blaser naman, kailangan niyang i-overpower kailangan niyang ma-overtake yung performance ni Ilaya. Yun. At I think nagawa naman ni Blaser yun kasi sabi ko nga sa inyo, modern style na yung kay Blaser, tas yung kay Ilaya, sabi nating OG, 'di ba? So ganyan yung naging labanan. Tapos ayun, nakita naman natin na naging effective, 'di ba? Mas naging effective si Blaser kasi yung mix of elements nandoon eh. May jokes, 'di ba? Andun yung umpisa pa lang kumuha na si Blaser ng buwelo, momentum sa jokes, 'di ba? Tas yung technical, yung bars, yung effective angle, 'di ba? Kung hihimay mo yung internals, yung multis, andun yung rekado ni Blaser, hindi matabang, 'di ba? So malakas man yung round 1 ni Ilaya para sa akin, I think deserve ni Blaser makuha yung round 1 dahil sa pinakita niyang performance. Smooth, pareha silang may technical, pareha silang may lyrical, pero ang nilamang ni Blaser yung iba't ibang elements, 'di ba? Jokes, 'di ba? Mga similes, feeling ko may mga similes doon. Blaser 9-8. Round 2. Natin. Yo! Carlito ng Carlito. Sinabi ko na ngang Ilaya. Alam mo kung sino Carlito talaga? Kayo din yun nung nagkaroon ng anonymous si Meta. Ang aangas magsiasta palibhasa, di kita yung muka. At si Carlito ba talaga yung sablay? Kasi nung pinanood ko yung video, parang si Sayad yung hindi sumasabay. Tama. Parang si Sayad hindi sumasabay. Hindi sync yung bibig niya doon sa Carlitos feet. Nakita nyo naman, tinatapak-tapakan ni Carlito yung beat! Hindi ko sasabihin yung hawak ko yung beat. Okay. Game, round 2. Yeah, game. Round 2. Kwentuhan tayong onte. Kasi sa pagkakalam ko, may mga starters si Sayad. Sa pagkakatanda ko Kaya kada spit niya, yun nga, hindi nga daw sumasabay, tsaka hindi naging ganun ka-effective yung idea ni Sayad kasi nga yung performance niya. So yun. Round 2. Kwentuhan tayong onte. Babalik ko, flip top anniversary. Nangyari to nitong February. So, kita-kita mga MC, inuman, tawanan, surprise act at performance ng BB Clan. After nun, patugtog si Supreme Fist. So, syempre, party. Niyaya ko si Sayad sa labas magyosi. Inabutan namin doon si Saki. Yung estado ni Saki, lagpas na sa tipsy. Alam nyo nangyari? Out of nowhere, lumapit si Blaser.
seryoso to. Inalok kami ng property. Ganun, seryoso to. No shit. Alam mo, wala. Seryoso to, man. Wala. Hindi ko na gagamitin sa second sight, ha. Inalok kami ng property. Ang lakas na trip. Nag-alok ng property sa mga nakainom na MC. Sino ka? Young Money? Land Grabber? Tangina. Yan, grabe. Land Grabber, ano yung susunod? Aalokin mo kami ng sablay na patubig, prime water. Huhulaan ko, lahat ng mga kamag-anak mo, ghost employee. Yung ibang tropa mo kahit hindi mahirap, mga 4-piece beneficiary. Putang ina. Nepo baby, galawang LSG na anak ni Saldi C. Kaso wag sana magrebat ang iyong daddy. Gago. Eto si Kenneth. Wag sana magrebat ang yung daddy. Natulugan. Siguro hindi nila alam yun. Blaser versus JN. Pedestal 4 eliminations. Di ba? Pedestal 4 eliminations. Tagpasan yun eh. Tagpasan 3 ata. Basta, pedestal 4. Laban ni JN. Blaser versus JN, oo, tama. Andun ako noon, nagper-perform si JN, tapos biglang may nagsalita sa likod. So, nung time na yon, sabi ko noon, ito to be honest sabi ko, ang gulo ng audience na yun parang ganun bago ba to sa battle rap, gumanon ako. Tapos malaman ko, tangina tatay ni Blaser pala yung sumagot. So, ayun yung kwento doon. Wag sana magrebat ang yung daddy. Yun yung pagkakaintindi ko, or baka may iba pa. So, pero, yun, in-explain ko lang sa inyo. Regardless. Sana magrebat ang iyong daddy. Eto si Kenneth, kagawad na battle rapper. Para yung history ba at roots sa'yo hindi nagmamatter? Kasi yan ay oil and water. It doesn't mix well together. Ang hip-hop kultura against the oppressor, and guess what? Gobyerno ang oppressor. So, ibig sabihin, kung may transgender, eto trans hip-hop, you fake ass Uncle Fucker. Trans hip-hop. Palagi ka. At hoy, Telepolokoy Abnoy. Huwag mo nga sinasabi at niyayabang sa amin na you can do this for free. Cause you ain't. Ang laki ng binabayaran sa putang inang BIR ni Arik. Kaya dapat talaga wala kang talent fee. Puta, nagtitipid na nga to sa Yossi. Tangina, seryoso. At eto para sa mga nandito. May mga tao dito, tangina, aminin nyo, tipid na kayo sa dubi. Yung dating kilo-kilo, ngayon tingi-tingi na 1G. Oh, wala na rin bumibili ng dispo na 2G. Alam mo ba, sa sobrang mahal ng tax, Meralco at ng gas, yung dapat pinangiispakol ni Kuya Sammy at ni Boss B, doon na napupunta. Kaya yung dalawa sagad-sagaran mag-OT para hindi halata yung kinukupit sa salary bago isurrender sa ESMI. Hindi kasama si Benji. Hindi kasama si Benji. At ito pare, sobrang laking palaisipan sa amin. Alam nyo ba na si Blaser hindi to umiinom? Wala yung bisyo, kaya hindi ka nalalasing. Hindi to nagyoyosi, hindi nagdudubi, psychedelics, wala ring LSD, kaya hindi ka aning-aning. Eto katanungan, nung sinibak ka ni Luxuria ng gising, ikaw ay sober and sane. So doon nagsimula yung Blaser's Awakening. Fuck! Man, pero sorry. Ayoko pang himasukan yung mga bagay na nakakadiri. Tsaka baka nga siya yung man of your dream. Okay? Man of your dream. Gago. Ibalik natin sa flip-top anniversary nung binibentohan mo kami ng property. Eto, totoo ding nangyari to. Bakit nung lumapit si Luxuria bigla kang umalis? Alam nyo, ako yung tao na inis sa chismis. Pero paano magiging chismis kung ang dami naming MC na witness? Harap-harapan mong pinamalas yung galing mo kung paano mag-ninja vanish. So, ganun na lang. Wala nang pansinan pagkatapos mong pakinabangan.
Uy, wag kang ganyan. So, ibig sabihin, pare, ginamit mo lang si Hodor para buksan yung pintuan at kalangan kasi sa flip top, hindi ka makakapasok pag di ka niya tinulungan. Oh shit, blaser. Para kang si Bran. May tumulong lang sa'yo sa lagusan, kaya ka nakaraan. Naging hari ka lang sa sobrang sa palabas sa sobrang pangit ng katapusan, pero hanggang ngayon sa libro, hindi ka pa rin hari sa kahit anong kaharian. Yan! Ganyan! Mga taong ganito nakakadiri. Mapanlamang, magnanakaw, mapanlinlang. Kaya sige mga horado, iboto kanyang pangalan ngayong gabi. Siya inyong paboran, di naman nakakagulat yan. Mananalo yan! Kasi sigurado, pag may involved na politikong Pilipino, sobrang dumilagi ng botohan at imposibleng matalo yan dahil sa dayaan! Kaya ka nga nandyan. Okay. 50-50 to para sa akin. Pero ito, first, feeling ko energy sa round 1, performance sa round 1 same sa round 2. Energy, performance same. So, yun lang naman. Feeling ko nagkatalo sa Angels. Pero yung yung performance, presence, energy ni Elias sa round 1, nadala naman niya dito sa round 2. Nagkaroon lang ng konting difference sa writtens. Sulat lang talaga. Ang haba ng rounds, Angels, tsaka yung mga ginamit niyang Angels at tsaka references. 50-50 siya sa akin kasi hindi ko alam kung paano ko siya i-scorean. Kung i-scorean ko ba siya as convincing delivery or hindi. Dahil yung angulo kasi niya was about flip top Niv, which is most of us hindi naman natin alam kasi more on MCs lang yon, di ba? So I'm not sure kung paano ko siya bibigyan ng score. So medyo 50-50 talaga, kung medyo medyo hati yung opinion ko na okay na angulo yon, ay hindi pala okay na angulo yon, di ba? Effective yun ay hindi pala effective, di ba? May ganun diba? May ganong thoughts process, may ganun akong thought process na 50-50 siya na, effective ba 'yon? Maganda ba 'yon? Convincing ba 'yon? May mga ganong question mark. So, doon lang nagkatalo. Pero energy, presence, delivery, I think the same naman. Nagkaroon lang siguro yung round 2 ni Blaser ng mas mahabang moment. 'Di ba? Kasi 6 minutes, around 6 minutes yun. Kaya medyo feeling ko nakadagdag 'yon sa sa pagtimbang ko 'Di ba? Kasi yung round 2 mabilis lang, umaatake ka agad, punto agad. Dito medyo arami pang setup, tapos yung angulo niya is parang inside angle na sila rin nakakaalam, and I'm not sure personally kung magiging paano ko siya iskuran, kung naging convincing ba yun para sa akin or hindi. So, siguro may kulang sa delivery sa part na yun. Okay? So, yun, round 2. Blaser, pakinggan natin. Paano ba? Pakinggan natin. Alam nyo ba sa past battle nito, Hindi nag-rebut nirime niya yung lamat sa syntax. Yung vice ganda sa alamat ng pinya, ha? Talaga? Alam mo kung anong ka-rhyme ng patawa? Tanga ka. Mabuti pa si Blizzard nagra-rhyme ng dalawa. Sadyang lalabo ka sumulat, ganyan pagkulang sa tasa. Kung gagamitin mo pinya, at least tugmaan palaging dala. Ako bara lang yung hain pero binubusog ko maraming mata. Kada anggulo pasabog. Kay mali ng pagpanaog, suntok sa pinya ko hinabi na para lang barong Tagalog. Kaya ang dapat sa'yo, Otits, Nice. naglalaro na lang ng tong its. Matanda ka na, Ilaya, kapanahunan mo yung song hits. Gago. Paglagpas na sa 40s, tama na.
Jakol-jakol na sa office. Lo. At pag di nag-rhyme to, boss, bigyan mong TF, naka 4 gives. Kaya pala sabi ni Boss Arik, tong 40s, paluin ko yung dirty ass. Lalo't sanay akong pumalo, usapang 40s, may buluntas tsaka fraternitas. Kada linya ko Ganda lalatay, ng ganun mag-setup ang tao. Kontrolado sipa ng bawat rounds na parang sepak takraw. Matagal ka ding walang appearance. Anong sakali na rason? Baka mambatikos ng politiko, dun siya maraming panahon. Pero tulad ng mga nasa termino, sa Senadong topic niya pa nun, wala ka rin pakinabang dito, halos 6 na taon. Wala ka rin pakinabang dito, halos 6 na taon. Yung pagkalampag sa gobyerno, wala akong balak na tutulan. Pero maling mga estudyante, taniman ng galit at dalhin sa kabundukan na imbis lapis, barilang hawak, eskwela, di na natutukan. Kung ang talino ay armas, sila maling armas ang natutunan. Kaya, Mr. Makibaka, mapapanis sa kagawad. Di lang nahakutan ng basura, aktivista na kagad. Nagrarap ka bilang kamao. Bigkis-bigkis mga palad ako pag nagrap ng kamao. Straight job, palihis-lihis ka lalakad. Yang ba ililigpit na harang? Di ako nagtitipid sa laban. Knockout yung kaliwa gamit papitik-pitik na kanan. Tung minsan rapper, minsan rocker, kung saan nasisiksik na lamang. Kung matagal na tenggan tong metal, ako magtitigtig kalawang. Marami nang nagbago dito. At nakuhang malupit. Miski yung crowd dyan sa palibot, bilis na din makakunik. Maling sa tsamba mangulit. Loaded bawat rounds, hindi to Russian na roulette. Makikita nyo tong nag-aalsa na alsa baluta na ulit. Okay, so ano ba? 1 and 2 ni Blaser parehas din para sa akin. Andun pa rin yung mixture of elements niya, andun pa rin yung punto, andun pa rin yung technical, andun pa rin yung comedy. So wala namang masyadong nabago sa performance ni Blaser. So almost the same. 1 and 2 nila parehas. Yung 1 ni Ilaya, same dun sa round 2. Nagkaroon lang ng mas mabang round si Ilaya. Tsaka hindi lang ganun ka-convincing siguro for me. Or medyo nakukulangan na ako sa delivery sa part na yon. Kasi siguro mas mako-convince ako kung 'di ba, may konting kulay dun sa delivery. I don't know. Basta 50-50 ako dun. Pero I think the same lang naman sila sa 1 and 2. Yung power at energy at performance. Okay? Nagmix kasi si Elian ng comedy doon, and sa tingin ko naman naging effective, pero may kulang hindi ko ma-pinpoint kung ano. Sa round 2 ni Blaser, ganun pa rin kung ano yung pinakita niya sa round 1 na mixture of elements, technical, may comedy, may lyrical, may punto, mga multis, ganun pa rin naman yung nangyari sa round 2. Siguro mas masasabi ko mas madali lang kumonek si Blaser dun sa round 1 kasi magigets natin kagad yung mga punchlines niya, yung multis niya, I mean yung punto niya, mas nagigets kagad. Unlike dito sa round 2 na medyo natatagalan ako sa dating ng mga punchlines, pero still effective pa rin. So ganoon lang naman siguro. So 9-8, 9-8 pa rin, and that's 18-16 in favor of Blaser. Round 2. Nagbaraan pa ka natin! Round 2 tayo. Yo! Filibustero ng hiraya, sa taluka pa'y ilaya. Alayay punebre sa mabuburang figura, san sinuko bang humatol na taningan eksistensya? Alaala mong iiwan, di na rin maaalala pagkat ikay lintas sa aming sining. Kabalyerong walang giting, tapos na panaginip, di ka na namin gigisingin. Di ka diamanting maningning, manali ka lang durugin. Ikaw ay hindi tunay, kaya hindi mananatili. Lumangoy sa dalawang ilog na di sipatang lalim. Di ang durugin, ikaw ay hindi tunay kaya hindi mananatili. Lumangoy sa dalawang ilog na di sipatang lalim. Di mo to kaya nasisirin, hanapin muna ang sarili. Instrumento sa lapi, nagawa iyong mithi, hindi kinalyo ang daliri, nakamit mga hangarin. Hindi na to debate.
isabit pati warik, palu-paluin at tusukin, dugoy patuluin sa kanin sa mga kaanak ipakain, bangkay kalad ka rin, mula sukat hanggang pililya pagulungin, magsisilbing ehemplo, kung may magtatangkang ulitin, hindi na to debate o pagalingan ng tula. Ito'y personal na bendeta sa gobyerno at mga uri niya. Saluhin nyo to lahat, tatagos rin sa kanila, putang ina nyong lahat, dura sa inyong muka, walang kapatawaran, lahat ng perang binulsa, ulaning ka ng sumpa at lahat ng karmang malala. Mamamatay kang mag-isa na may sakit na malubha o di kaya'y magugulay habang buhay nakahiga. At yung bayaran nyo na simbahan, di kayo masasalba. Ang daming pinatay ng Kastila, tapos relihiyon nila sinasamba. Malabo ba pagkasulat nung utos si Kalima? Malabo ba pagkasulat nung utos si Kalima? Shit, totoo na yata to. Kaso hindi! Pareha sa pangalan mo, ang hirap maalala sa tao, sa bayan. Ikaw ay palamara, yung sining, musika at liga, binaboy mo at ginahasa. Hindi ka karapat dapat sa makatao na parusa, yung taning ng sansinukob. Ako magpapaaga! At kaya ako nagbalik upang tumapos ng karera. Napakamalas mo ngayong taon, nagunak sa pila. Okay, yung round 3, ito na siguro yung masasabi kong same dun sa previous Ilaya na napapanood ko at nare-review natin. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na alam ko si Ilaya, ang pinaka-atake niya before talaga broad. Lyrical at technical, broad siya. Na pwede niyang spit kahit hindi si Blasero ang kalaban. Which is nangyari dito sa round 3. Yung buong round 3 ni Ilaya, pwede niyang spit yun kahit hindi si Blasero ang kalaban. So medyo dragging, hindi siya dragging in terms of performance. Dragging siya in terms of punto. Kasi punchline, sorry. Dragging siya in terms of punchline. Kasi inaantay mo yung punchline pero hindi dumadating kasi more on statements yung hain niya. So, ito yung Ilaya na sinasabi ko sa inyo before. Ganito siya bumatel na broad yung atake. Tsaka medyo nagkukulang sa effective punchline, direct punchline. Kaya nandibago ako sa round 1 na ganun yung atake niya. 'Di ba? So, I think ito yung pinaka malinis siya, pero compare sa rounds 1 and 2 niya, siguro ito yung pinaka mabibigyan ko ng pinakamababang level or score. Ganun siya. Kasi, yun nga, pwedeng hindi si Blaser yung, kahit hindi si Blaser yung kalaban, pwede niyang ganun ispit yun. Okay, Blaser tayo. Round 3, tapusin natin. Game. Grabe tattoo ni Blaser no? Yes. Yo. Yung alok ni boss, Ilaya. Buong akala ko na typo. Pa-5 ko, zero chance yan makadraw, tagal sa pagguhit ka naglaylo. Mula sa pangkat ng kamao, mas kilala ka lang dyan, do. Ako may upper hand na gumuguhit, pagiging artist malabango. Sa haba ng pasikot-sikot at tagal niya nagpakipot, ay naidaan din sa pilit, parang dalaga nagpapikot. Kung kapwa kamao naghimok, siyang ugat kung ba't nanditot. Kamao din dahilan ba't kakailanganin niya ng hilot. At kahit diktahan ni Plasma itong batak niyang kainuman, tapatan ng talas ng Tagalog na may tatak ng katimugan. At kung sino pang may sayad, siya pang sapat ang katinuan. Ako'y balakid sa nagkambak, mali ang shot niyang naikutan. Walang arkitektong bubuo dyan. Ito'y sapak ng kabiguan. Pasalamat ka sa presidente, tinatanggap ka sa pintuan. Nung batas ay mawala, buong pangkat may kalituhan, sila'y nailaya sa industriya, ikaw sa lahat ang nalimutan. Sila nagpatuloy, nung minsang rap ay talikuran, kilusan nagdadala sa'yo habang tamad ka na kilusan. Daming matikas na uprising, bakit wak pa natipuhan pero kikitil to sa presyong 3K parang anak ng katipunan. Kasi yung uprising, wala KKK. Basta pang makabayan sangkot. Kahit sa event, KKK, kanya-kanyang kantot. Pero joke lang, baka di review ni Batas Kaya dapat asal animal.
Pag 3K ko pinairal kanibal, kapwa kanibal, o tunay lang mananatili. Bukod doon, dapat may husay ka sa battle. Age doesn't matter, hindi sa number kundi sa letra at mga angle. Tas tingin nyo, veterano, 5 laban buong karir. Hirap umusad panay starter. Tumagal walang na master o kaya lang tumagal kasi may master na nag-handle. Pagkatapos patayin, Pinupuntuhan. babaon ka 6 feet under. Hindi, papuri literal yung flower na marireceive niyan after. Panay 1-2, yung tatama. Shit. Panay 1-2, yung tatama. Hanggat mag-solid block na parang parcel. Kangina pa, gulpi sarado, hinahagisan na ng towel. Kaya welcome back. Pinadala ng baras, time. Ito mag-iyan para sa laban. Gagawin na dala ng baras. Flip top right. Si Good Kid ata yung towel, ay naghagis ang towel. Anyway, same sila ng atake sa round 3 na broad, no? So, para sa akin, yung atake ni Blaser, pwede rin niyang sabihin yun kahit hindi si Ilaya yung kalaban. Although, may mga linya na may Ilaya doon, no? Tulad nung na ikaw yung na Ilaya, parang gano'n. So, konting revisions lang yun, pwede. Pero most of the lines of Blaser sa round 3 for Ilaya, I think pwede niya talagang may spit yun sa iba. Pero, yun, yung punto yung pinaka naging dito, naging highlights ni Blaser, 'di ba? Walang punchline pero yung punto niya mas mabigat sa pinupunto ni Ilaya. So I think ito rin yung pinakamahina ni Blaser. So bigyan ko to ng 8 points for Blaser. So ayun, all 3 rounds bibigay ko siya kay Blaser pero ang score is 998. So that's 18 to 8, 26 points for Blaser. Kay Ilaya naman meron siyang 8, 8 and 7 and that's 8, 16, 27, 23. Tama? So, 23 to 26 in favor of Blaser all 3 rounds. So, yun. Game. Judges. Halfway, Ilaya versus Blaser. Boto numurado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Blaser. So, ayun. Blaser. Check natin judges kung may magiging kaparehas tayo. Ayun, shoutout sa kasama ko kay Bon, tsaka kay Karen. Ayun, shoutout kay Good Kid. Kay Good Kid, Kay Bosarik sabi niya. palagi. Salamat. Tara, battle na tayo. Ay. Tama na. Gago. Kay Layo. Tara, battle na tayo. Tama na. Battle na tayo. Bali, ang binoto ko, overall ko na ginudge. Bali, mas pumupunto si Blaser. Blaser para sa akin. Pero hindi mo rin pwedeng isa walang bahala yung ginagawa ni Ilaya. Napakaganda nun, lalo nung round 2 na hindi ko in-expect na gagawin niya yun. Pero ayun, ang nagustuhan ko buong laban, yung ginawa ni Blaser na 1-2-1 yung Okay. atake. Yeah, binoto ko si Blaser. 1, binigay ko kay Blaser. Tingin ko malaki din naman yung lamang niya doon. Okay. 2, binigay ko kay Ilaya. Ganun din, malaki din yung lamang niya. Sa 3 ako pinaka-nahirapan pero tingin ko lumamang ng konti doon si Blaser base sa creativity at sa dami ng punchline. Pero solid pa rin yung comeback ni Ilaya. Pero Blaser pa rin. Yeah. Article, round 1, binigay ko kay Blaser. Yun naman, yung elemento ng pagiging rap battle. Isa, kumpara doon kay Ilaya, although andun pa rin yung art, pero yun din ang yung pagiging agresibo ni Blaser gamit yung ibang elemento. Round 2, yun, binigay ko yun kay Ilaya, pero pagdating sa round 3, parang naging tugma din, nag-stutter din si Ilaya minsan, parang may mga gusto siyang itawid pero parang ang tagal pa niya matawid. Pero yun lang, 1-3 kay Blaser, 2 kay Ilaya, so Blaser ako. Yo, Marshall, binoto ko si ito. Medyo mahirap siya sa akin ni Judge kasi dalawang level siya na appreciation, dalawang klase. Pero wala, mas pang battle rap pa yung dala ni sino to? Si Blaser. Si Ilaya sobrang nakakamiss yung sound na ginagawa niya. Yun. So Blaser binoto.
Okay. Yun, grabe yung battle. Para sila mga nag-aaway na HOA. Ganun yung mga HOA sa amin pag sinisita mo sa parking. Hindi, nakakami si Kuya Ilaya, no? Ganun pa rin yung atake niya, yung round 3 niya, sobrang seryoso. Tapos yung round 2 niya, grabe yung pag-aalok ni Blaser ng property. Pero all 3 rounds, kasi battle-wise, Blaser yun. Yun, congrats Kuya Ilaya. Oh yeah, battle-wise, Blaser talaga. Yun lang naman talaga yung best word to describe the battle. So yun, di ko na rin patatagalin. Congrats kay Blaser. Nagustuhan ko yung 1 ni Blaser. Taka na solid yun. Tapos yung 2, medyo the same lang naman halos. Pero I think mas makulay yung round 1. I think strongest round pa ni Blaser yung round 1. Yan, di ba? So yun lang. 1, 2, 3 Blaser. Pero yun, congrats kay Ilaya. Ang ganda ng atake niya sa round 1. Pero nabitin ako kasi hindi niya na-maintain yung ganun. So yun, shoutout Blaser. So, kita tayo doon sa next na review mga kumag. And I don't know if makikater you versus sikreto ba tayo or bababa mo tayo sa pulo. So, I don't know. Bala na kung paano ko siya bibigyan ng balance. So, kita tayo doon mga kumag. Peace out.